everyone! Hi! Panibagong araw at syempre, ikaw ba'y nagbabalik para dugtungan ang kwento kahapon ni Mariel at Miguel? Nako, kung hindi, dahil hindi mo pa napakinggan ang kwento kahapon, pause ka muna dyan. Punta ka muna dun sa kwento natin yesterday, dun sa S4 hashtag 109. Oo. S4 hashtag 109. Yan po ang kwento natin yesterday. So pakinggan nyo muna yan dahil yan ang unang kwento bago ito. Karugtong ito. Baka hindi nyo maintindihan kung hindi nyo maririnig yung part 1. Kaya go ka muna dun, ha? At syempre, bago tayo dumako dun sa exciting part ng ating kwento, mag-hi muna ako ulit at hihikayatin ko ulit kayo na bisitahin ang Blue App page ng Shop in Style. Ayon, hello sa ating butihing kaibigan na si Ma'am Rose Puno Perez, ang may-ari ng Shop in Style. Click nyo na rin kung ano magustuhan nyo doon. Mag-PM na kayo sa kanila dahil nakakasigurado naman po si Mama Mia sa quality ng kanilang mga products. So go ahead na. Huwag na natin tong patagalin kasi alam kong na-excite na ang lahat sa katapusan ng kwento ni Mariel. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Sobrang tahimik ng lahat. Sobrang awkward ng pakiramdam sa paligid. At doon naman biglang tumayo si Bianca, Mama Mia. Okay, enough na siguro yun. Past is past. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Mabilis niyang sabi habang pilit nang umingiti. Na para bang gusto pa niyang isalba ang mga revelasyon na wag malaman ng lahat. Hindi. Lahat napatingin kay Miguel. Para bang ayaw niyang tigilan hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Yung boses niya, Mama Mia, kung malamig kanina ay sobrang lumamig pa. Mapanganib. Han, ano ba? Ano bang ibig mong sabihin? Past na yun, di ba? Pilit na tawa ni Bianca. Dahan-dahang humarap si Miguel sa kanya. Bianca, di ba sabi mo sa akin noon na alam mo ang tungkol sa mga litrato? Paano mo nalaman? Hindi ko naman yun pinakita sa iyo eh. Diretsahan niyang tanong. Nanigas siya, Mama Mia. Nagmaang-maangan na para bang nahuli siyang nagsisinungaling. Ha? Bianca, sagutin mo ako. Paano mo nalaman? At doon ko unang nakita ang sobrang takot sa mukha ng babaeng buong gabi pakiramdam niya kontrolado niya ang lahat. Kung hindi lang sana nagsalita si Bianca, kung hindi lang sana niya ako tinanong tungkol sa mga past memories ko, wala sana kami ngayon sa sitwasyong ito. Walang sumagot agad. Tahimik lang si Bianca habang nakatitig kay Miguel. Pero kahit pilit niyang kinukontrol ang mukha niya, kitang-kita ko ang bahagyang panginginig ng kaniyang labi, Mama Mia. At sa halos 10 taon ng pagkakakilala ko sa kanya, alam ko ang ibig sabihin nun. Takot. Hindi yun simpleng kaba, kundi takot ng taong alam nang malapit ng mabunyag ang kanyang itinatago. Migs, ano ba? Siyempre narinig ko lang din yun. Pilit niyang tawa. Kanino? Kanino mo narinig? Mas lalong lumamig ang mukha ni Miguel. Kanino mo narinig? Ulit ni Miguel. Hindi sumagot si Bianca. At doon ko napansing unti-unti nang nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kanina lang, reyna siya ng reunion.
Siya ang babaeng pinapalibutan ng lahat ng atensyon. Siya ang babaeng ikakasal sa lalaking minsan ding pinangarap ng halos kalahati ng mga babae sa buong batch namin. Pero ngayon, unti-unti nang nabibitak ang perpektong imahe na matagal na niyang binuo. Migs, baka naman hindi ito ang tamang oras. Ano to reunion to, diba? Singit ng isa naming kaklase. No. Putol agad ni Miguel. Hindi siya sumigaw pero yung klase ng lamig ng boses na sapat para patahimikin ng lahat ng nagsasalita. Gusto kong malaman. Sa totoo lang, nagtaka din ako noon pero binaliwala ko lang. Nagtaka ako kung paano nalaman ni Bianca ang tungkol sa mga larawan. Di ko naman yun binanggit sa kanya. Mama Mia, dun ko napagtanto. Hindi na ito tungkol sa akin lamang. Hindi na ito tungkol sa simpleng reunion lang namin. Eto na yung gabing unti-unting nabubuksan ng lahat ng kasinungalingan na ilang taon nang itinago. Biglang tumayo ang isa naming kaklase na itago natin sa pangalang Pau mula sa dulong mesa. Tahimik lang siya noon buong gabi. Dating class president namin siya. Yung tipo ng lalaking laging umiiwas sa gulo. Yung tipo ng lalaking laging teacher's pet. Pero ngayon halatang hindi na siya mapakali. May kailangan lang akong sabihin. Mahina niyang sabi. Napalingon ang lahat sa kanya. At hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ang dibdib ko. Dahil minsan ang mga katotohanang matagal mong gustong marinig ay siya ring pinakakinatatakutan mong malaman. Pau, ano ba? Huwag ka nang makisali dito. Mabilis na sabi ni Bianca. Pero hindi siya pinansin ni Pau. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone niya. Yung picture ni Mariel noon. Ako yung unang sinendan. Nanginginig niyang sabi. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa gitna ng function room, Mama Mia. Hindi agad nagsalita si Miguel. Ako din naman ay walang mahanap na salita na sasabihin. Pakiramdam ko unti-unting nanlalamig ang buong katawan ko habang nakatingin kay Pau. At yung pictures na yun, galing yun kay Bianca. Napasinghap ang ilan, may napamura pa ng mahina. At si Bianca tuluyan ng namutla. Hindi totoo yan. Pau, ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Sinisira mo ba ang relasyon namin ni Miguel? Mabilis niyang sigaw. Pero hindi na siya pinapansin ng mga tao dahil isa-isa nang lumalabas. Dun sa cellphone ni Pau, Mama Mia, ang mga exchanges of emails nila dati. Yung lumang mga messages at emails nila. Yung mga larawan na naka-attach na hindi pa ganun ka-clear dahil matagal na panahon na yon at hindi pa masyadong high-end ang mga camera noon. Pagkatapos isang mensahe ang hindi ko makakalimutang nabasa ko dun sa email. Pau, may kilala ka ba? Padala mo nga ito dun sa mama ni Miguel. Yung walang address lang yung hindi matitrace na galing sa akin. At saka dun sa website ng school. Di ba nasa school paper ka? Pwede bang palihim mo tong ipadala nang ma-post? Kapag nasira ang reputasyon ni Mariel, alam ko madaling makaka-move on si Miguel. Sabi niya. Pakiramdam ko, Mama Mia, may kung anong mabigat na sumabog sa dibdib ko. Hindi dahil nagulat ako. Siguro parte ko noon o may parte sa akin noon.
na alam nang may kinalaman talaga siya. Pero ibang klase pala ang sakit kapag nakikita mo na ng malinaw ang katotohanang matagal mo nang kinukutuban. Bianca, ginawa mo talaga to? Halos pabulong na tanong ni Karen. Hindi ganun yan. Mahal ko lang talaga si Miguel. Sigaw niya agad habang umiiyak na. At dahil mahal mo siya, sinira mo ako, ganun ba? Mahina akong tanong. Napatingin siya sa akin, Mama Mia, at sa unang pagkakataon sa buong buhay namin, wala na yung yabang sa mga mata niya. Ang nakita ko sa kanya noon ay takot at desperasyon. Hindi mo maiintindihan, umiiyak niyang sabi. Lahat kayo sinasabi niyo na bagay si Mariel at si Miguel, kahit noon pa. Bakit? Bakit sila nababagay sa isa't isa? Unang-una, mas galing ako sa may kayang pamilya, sa isang pamilyang kayang makipagsabayan sa pamilya ni na Miguel. Pangalawa, di naman kagandahan ng babaeng yan eh. Ano bang meron siya ha? Yang utak niya? Yang talino niya? Tahimik ang lahat. At first akala ko crush ko lang si Miguel. Pero habang tumatagal, habang nakikita ako na kayo na lang lagi ang magkasama, unti-unting namumuo ang galit sa dibdib ko, ang paninibugho. Nanginginig niyang tuloy. Napapikit siya habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga makita kung ano bang meron ka, Mariel. Kung bakit kapag kasama ka ni Miguel, parang masayang masaya siya. Parang hindi siya yung tahimik na Miguel. Naramdaman kong may kung anong mabigat na bumalik sa dibdib ko, Mama Mia. Dahil alam kong totoo yun. Nung kami pa ni Miguel, simple lang ang lahat. Totoo at hindi namin kailangang magpanggap. Sinubukan ko namang tanggapin. Sinubukan ko namang isipin na baka maghihiwalay din kayo. Kasi gano'n naman, 'di ba? Bihirang-bihira lang sa mga mag-college sweethearts ang nagkakatuluyan. Pero nung nalaman kong buntis ka, napatigil si Bianca, Mama Mia. Biglang nanigas si Miguel. Ano? Tahimik na tumulo ang luha ni Bianca. Natakot ako. Natakot ako na baka dahil sa pagbubuntis mo, magpakasal kayo at mawalan na ako ng tsansa para kay Miguel. Kaya, pinagkalat mo yung mga pictures na yun? Malamig na tanong ni Miguel. Hindi siya sumagot, pero sapat na ang katahimikan niya. At doon tuluyang nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Miguel. Parang ngayon lang niya nakitang mabuti ang totoong pag-uugali ng babaeng pakakasalan niya. Alam mong buntis si Mariel? Tanong ni Miguel ulit. Mahinang tumango si Bianca. Parang nahihirapan na siyang huminga, Mama Mia. At alam mong anak ko yung dinadala niya? Umiiyak na si Bianca ngayon. Hinayaan mo akong paniwalaang niloko niya ako? Wala nang sumagot, Mama Mia. Dahil malinaw na ang lahat. Sobrang linaw. Sa loob ng halos 10 taon, isang kasinungalingan ang sumira sa pagitan ng lahat sa amin ni Miguel. Dahan-dahang napaatras si Miguel. Marang hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng ilang buwan na lang sana ay pakakasalan na niya. Miguel, please. Umiiyak na sabi ni Bianca habang inaabot niya si Miguel. Pero umatras ito. At sa simpleng pag-atras niyang yun,
Parang tuluyan ng namatay ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Don't touch me. Nakakadiri ka. Mahina lang yung pagkakasabi ni Miguel pero mas masakit pa yon kaysa sa sigaw. Tumingin si Miguel sa akin pagkatapos. At Diyos ko, Mama Mia, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung nakita ko sa mga mata niya. Pagsisisi, sakit, galit sa kanyang sarili, lungkot. Yung klase ng lungkot na alam mong habang buhay dadalhin ng isang tao. Mariel, basag na boses niyang tawag sa pangalan ko. Pero umiling ako dahil kung magsasalita pa siya, baka bumigay na naman ako, Mama Mia. At pagod na ako. Ayoko nang balikan ang parte niya sa buhay ko. Alam mo kung anong pinakamasakit, Miguel? Mahina akong sabi habang tinitignan siya ng diretsyo. Tahimik siya. Hinding-hindi ko pinilit na paniwalaan mo ko noon. Kasi akala ko, kung mahal mo talaga ako kahit konti, kakausapin mo muna ako. Tatanungin mo muna ako bago ka tuluyang sumuko. Nakita ko na namumuunan ng unti-unti ang mga luha sa mga mata ni Miguel. Tapos napayuko siya. Naramdaman ko, Mama Mia, na parang gumuho ang mundo niya. Hindi dahil nawala ako, kundi dahil ngayon lang talaga niya naintindihan ng katotohanan kung paano ako nawala sa buhay niya. Walang nagsalita kahit medyo marami kami dun sa function room ng ilang segundo. Hanggang sa marahang inilapag ni Miguel mula sa bulsa niya ang sa tingin ko ay dapat sana wedding ring nilang dalawa ni Bianca. Napatakip ng bibig ang iilan sa aming mga kaklase. Migs, nanginginig si Bianca. Pero hindi na tiningnan ni Miguel si Bianca. Tapos na tayo. 3 salita lang, pero parang yun na ang katapusan ng lahat ng pinilit nilang buuin. Hindi na ako naghintay pa ng iba pang eksena, Mama Mia. Tahimik kong pinulot ang bag ko mula sa ilalim ng upuan ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko, Mama Mia, kaya ko nang huminga nang hindi nabibigatan ang aking dibdib. Hindi dahil okay na ako, hindi dahil wala nang sakit sa puso ko, kundi dahil sa wakas, lumabas na rin yung totoo. Paglabas ko ng restaurant, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik. Napakamaliwanag ng syudad. At habang naglalakad ako papunta sa elevator, doon ko narinig ang mabilis na mga yapak sa likod ko. Mariel, tawag ng isang tao. Huminto ako kahit anong pilit ko sa sarili ko, Mama Mia. Kabisado ko pa rin talaga ang boses niya kahit halos 10 taon na ang lumipas. Huminto ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Miguel ilang hakbang lang mula sa akin. Magulo ang kanyang itsura. May dugo pa rin ang palad niya. At yung mga mata niya, punong-puno ng sakit. Please, pwede ba kitang makausap? Mahina niyang sabi. Tahimik akong nakatingin sa kanya. At sa totoo lang, may parte ng puso ko na gusto siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na namimiss ko siya. Na maraming gabi sa loob ng halos 10 taon na paulit-ulit kong hiniling na sana bumalik siya. Na kahit galit ako, mahal ko pa rin siya noon.
Pero may isa pang parte sa akin. Iyong parte na mag-isang nagdala sa anak namin sa loob ng 9 na buwan. Tapos, pinanganak ko lang siyang wala ng buhay. Yung parte na mag-isang umiiyak sa ospital. Yung parte na mag-isang naglibing sa baby namin. At yun ang parte ng sarili kong natutong mabuhay kahit wala siya, Mama Mia. Pwede ko ba siyang dalawin? Parang tumigil ang mundo sa isang tanong na yon. Si Angelo, bulong niya. Please. Ngayon ko lang ulit narinig mula sa ibang tao ang pangalan ng anak ko. Oo, Mama Mia. Bakit alam ni Miguel? Dahil simulat sa poll, nung naging kami, kapag nag-uusap kami tungkol sa mga magiging future anak namin, napag-usapan namin na kapag lalaki ang aming anak, Angelo. Angelo ang pangalan niya. At grabe, kahit halos 10 taon na ang lumipas, masakit pa rin pala. Napapikit ako sandali. Naaalala ko yung maliit na puting kabaong. Yung ulan. Yung kamay ng nanay kong mahigpit na nakahawak sa akin habang pakiramdam ko ay gusto ko nang sumunod sa anak ko sa ilalim ng lupa. At sa lahat ng alaalang yun, wala si Miguel. Kaya nang magbulat ako ng mga mata, mahina akong umiling. Hindi pa ngayon. Parang nadurog siya ulit, pero tinanggap niya. Tumango siya kahit alam kong hirap na hirap siya. Okay, sabi niya at tahimik ulit kaming dalawa. Hanggang sa nagsalita ako. Baka balang araw. Mabilis siyang napatingin sa akin. Kapag kaya ko nang maalala siya, nang hindi maaalala kung paano mo ako iniwan, pwede na. Tumulo ang luha niya at sa unang pagkakataon simula nung makilala ko siya, Mama Mia, hindi ko na siya nakita na isang anak mayaman. Isa na lang siyang lalaking nawalan ng pamilya bago pa niya ma-realize na meron na pala siya noon. Makalipas ang ilang linggo, kumalat ang balita sa group GC namin. Canceled ang kasal ni Bianca at Miguel. May ilan na natuwa, may ilan na nagchichismisan na naman. Pero wala akong naramdaman. Dahil may mga panalo na sobrang sakit para ipagdiwang, Mama Mia. At isa yun sa mga panalong yun. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ko. Tahimik pa rin, simple pa rin, pero mas magaan na. At isang umaga habang bumabiyahe ako papunta doon sa libingan ng anak ko, dala ang maliit na bouquet ng puting sampagita. Pareho pa rin ang sementeryo. Tahimik, mahangin. At habang papalapit ako sa maliit na puntod ng anak ko, dun ko nakita. May maliit na asul na laruang kotse sa tabi ng lapida niya. Napatigil ako, Mama Mia. Hindi ko na kailangang magtanong o hulaan kung sino ang nag-iwan nun. Dahil minsan kahit walang pangalan, alam mo kung sino ang hindi nakakalimot. Marahan kong inilapag ang sampagita sa tabi ng laruan. Pagkatapos ay naupo ako sa damuhan. Tahimik lang, walang luha, walang galit. At sa unang pagkakataon matapos ang halos 10 taon, hindi mabigat ang paghinga ko habang iniisip ko ang anak ko. Hindi ibig sabihin nun na napatawad ko na ang lahat. Hindi ibig sabihin nun na nawala na ang sakit. May mga sugat talagang hindi na bumabalik sa dati. Pero siguro, darating ka na lang talaga sa punto na mapapagod ka ring dalhin ang bigat. At kapag dumating yun, matututunan mong ibaba kahit konti
ang pasan mo. Hindi para sa mga taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Minsan ang mga babaeng tahimik ay hindi naman talaga mahina. Sila yung mga taong natutong umiyak nang walang nakakakita. Sila yung mga taong kahit wasak na bumabangon pa rin kinabukasan, hindi dahil gusto nila kundi dahil kailangan. At minsan, Mama Mia, yung mga babaeng pinakamabilis husgahan ng mundo, sila pala yung pinakamatagal ng lumalaban ng tahimik. Lumipas pa ang ilang buwan, 6 na buwan, simula nung mangyari ang gabing yon. 6 na buwan na wala akong narinig tungkol kay Miguel. Wala kahit na ano. Walang balita na dumating sa akin mula sa mga common friends namin na para bang naiintindihan nila na may mga tao na hindi kailangang banggitin sa iba dahil nagdadala lamang iyon ng labis na sakit ng nakaraan. Sa totoo lang, mas gumaan yun para sa akin. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko unti-unti ko nang nabubuo ulit ang sarili ko nang hindi na umiikot sa sakit. Natututo na akong dumaan sa baby sections ng mall nang hindi agad nangingilid ang luha sa mga mata ko. Natututo na akong banggitin ang pangalan ng anak ko na hindi ko man lang naibigay sa kanya nang hindi bumibigay ang boses ko. Hindi pa rin madali, Mama Mia. May mga gabi pa rin bumabalik ang lahat, lalo na kapag umuulan. Lalo na kapag may naririnig akong iyak ng isang sanggol sa katabing apartment ko, nakakapanganak pa lamang. Pero kahit papaano, humihinga na ulit ako. Isang araw, Sabado noon, nagpunta ulit ako sa puntod ng anak ko. Makulimlim ang langit. May dala akong maliit na wind chime na kulay asul. Parehong kulay ng bonnet na binili ko noon para sana sa anak ko. Tahimik ang sementeryo, mabagal ang simoy ng hangin. At habang papalapit ako sa puntod ng anak ko ay bigla akong natigilan. May isang lalaking nakaupo roon, nakaputing polo, tahimik. At kahit nakatalikod siya, nakilala ko agad kung sino siya. Si Miguel. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na laruang kotse habang nakayuko sa lapida. At sa unang pagkakataon matapos yung reunion, Mama Mia, nakita ko siyang umiiyak ng walang pagtatago. Hindi yung simpleng luha lang, kundi yung klase ng pag-iyak na parang matagal nang kinikimkim. Parang bawat hikbi niya ay may kasamang pagsisisi. Masyado siguro siyang focus sa kanyang pag-iyak dahil hindi niya ako napansin agad. Kaya nanatili lang ako doon, tahimik na nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Pinapanood ang lalaking minsang minahal ko ng buong buo habang kausap ang anak namin na hindi man lang niya nasilayan o nayakap. Sorry, basag niyang bulong. Napapikit ako. Sorry anak kung wala ako. Sorry kung naniwala ako sa mali. Parang may kung anong dahan-dahang dumurog sa dibdib ko, Mama Mia. Humigpit ang hawak ko sa wind chime. At sorry kung huli ko nang nalaman na baby pala kita. Tahimik akong napaluha noon. Dahil kahit gaano ako nasaktan noon, hindi ko naman talaga ginustong makita siyang ganito. Yung wasak, yung totoong wasak. Marahil ay naramdaman niyang may tao sa likod niya, Mama Mia. Dahil dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita niya ako ay agad siyang tumayo. Namumula ang mga mata niya. Magulo ang buhok.
At sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, parang wala na talaga yung dating Miguel na parang kontrolado ang lahat. Mariel, mahina lang ang boses niya. Parang takot na baka mawala ako kapag masyadong malakas ang pagkakatawag niya sa pangalan ko. Lumapit ako ng dahan-dahan hanggang makatayo sa tabi ng puntod ng anak ko. Hindi kami agad nagsalita. Pareho lang kaming nakatingin sa maliit na lapida. Hindi ko nilagay ang apelyido noon ni Miguel. Apelyido ko ang nakalagay dun sa lapida ng anak namin. Pumupunta ka pala rito? Mahina akong tanong. Tumango siya. Oo, every week. Sorry Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Inalam ko kung anong araw ka talaga dumadalaw. Ang sabi nila linggo. Kaya Sabado ang araw ng pagdalaw ko. Napakurap ako. Matagal ka na bang pumupunta dito? Simula nung malaman ko. 6 months ago. Tahimik ulit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti siya ng mapait. Wala naman akong karapatan eh. Isa pa, ayoko nang saktan ka pa. Natahimik ako dun, Mama Mia, dahil yun ang unang beses na narinig kong inamin ni Miguel na may mga bagay talagang hindi naaayos ng pera o ng pagsisisi. Kinakausap mo siya? Tanong ko habang nakatingin sa maliit na kotse. Bahagya siyang natawa kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Oo. Anong sinasabi mo? Tumingin siya sa lapida ng anak namin bago sumagot. Kinukwento ko sa kanya kung gaano kaganda ang mama niya. Biglang humigpit ang dibdib ko, Mama Mia. At sinasabi ko sa kanya na sana kung naging mas matapang ako noon, baka magkasama tayong tatlo ngayon. Doon ay napaiyak na ako ng tuluyan. Nahimik lang akong umiiyak. Sa sobrang tagal ng pagpipigil ko sa luha na yon, marahil ay napagod na rin ang mga mata ko. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Hindi naman niya ako hinawakan, Mama Mia. Pero ewan ko, kahit hindi nagdikit ang mga balat namin, parang nalagay pa rin ako sa alanganin. Kahit sakto lang naman ang distansya naming dalawa. Katulad ng respeto ng isang taong alam nang wala na siyang karapatang manghingi pa. Pero biglang rumaragasa ang lahat ng emosyon sa dibdib ko. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, Mariel. Mahina niyang sabi. Tahimik lang akong nakatingin sa puntod. Pero kung may natitira pang kahit maliit na pagkakataon, huminto siya, Mama Mia, na para bang hirap na hirap siyang sabihin ang susunod na mga salita. Gusto kong subukan ulit. Napapikit ako at grabe. Akala ko wala nang epekto sa akin ang mga salita niyang yun. Pero meron pa rin pala. Hindi dahil sa sobra ko pa rin siyang mahal gaya dati, kundi dahil may bahagi sa puso ko na hindi kailanman tumigil na magmahal sa lalaking nakilala ko bago siya natakot, bago siya naniwala sa lahat ng mga kasinungalingan, bago kami parehong nasira ng mundong aming ginagalawan. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, inilagay ko ang maliit na wind chime sa tabi ng lapida ng anak ko. Umihip ang hangin at marahang tumunog yun. Mahinang tunog lang pero malinaw.
Parang munting paalala na kahit ang mga bagay na wasak na, kaya pa rin talagang gumawa ng magandang tunog. Pagkatapos ng ilang sandali ay tsaka ako nagsalita. Hindi ko alam, Miguel. Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko, hindi ko kayang bumalik agad sa nakaraan. Mabilis siyang tumango. Alam ko. At hindi rin mawawala sa akin lahat ng sakit na pinagdaanan ko noon, Miguel. Alam ko rin. At hindi ibig sabihin na kinakausap kita ngayon ay okay na ang lahat. Naiintindihan ko, Mariel. Napatingin ako sa kanya at dun ko nakita. Hindi na siya yung lalaking naghahanap ng mabilis na kapatawaran. Isa siyang lalaking handang maghintay kahit na ang hinihintay naman niya ay walang kasiguraduhan. Kape lang, sabi ko sa wakas. Napatigil siya. Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi kita kayang mahalin ulit agad. Pero kaya kitang kausapin habang umiinom tayo ng kape. Sabi ko pagkatapos kong huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang halos 10 taon, ngumiti si Miguel ng totoo. Hindi naman malaking ngiti, Mama Mia. Yung simpleng ngiti ng taong matagal nang walang nakikitang pag-asa. Pero ngayon, ay may nakikitang katiting na liwanag. Okay na sa akin yun. Okay na sa akin yan, Mariel. Mahina niyang sabi. At sa ilalim ng maulap na kalangitan sa sementeryo, sa tabi ng puntod ng anak naming hindi man lang namin nayakap ng buhay. Mama Mia, dun nagsimula ang ikalawang pagkakataong hindi namin hiniling. Pero alam kong pareho naming kinailangan. Hindi pala ganun kadali ang magsimulang muli. Akala siguro ng ibang tao, kapag nagkaayos na ang 2 taong dating nagmahalan, ay madali na lang ang lahat pagkatapos. Na madali na lang nilang alalahanin kung paano sila noon at madali na lang nila iyong maibabalik. Pero hindi totoo yun. Dahil may mga sugat na kahit mahal mo pa ang tao, nanginginig ka pa ring hawakan siya ulit. Natatakot ka pa rin na baka masaktan ka ulit o baka masaktan mo siya ulit. At yun kami ni Miguel, 2 taong parehong gustong subukan ulit pero parehong takot masaktan sa parehong paraan. Nagsimula kami sa simpleng kape. Tuwing Sabado, doon kami nagkikita sa puntod ng anak namin. Dumadalaw. Pagkatapos ay pumupunta kami sa pinakamalapit na coffee shop. Nagkakape habang nagkukwentuhan. Ikinukwento sa isa't isa ang mga naging buhay at karanasan namin nung wala kami sa tabi ng isa't isa. Wala kaming label. Walang tinatawag na kami o tayo. Minsan 2 oras kaming magkausap, minsan naman ay 30 minutos lang, lalo't may lakad ang isa sa aming 2. At minsan kahit magkaharap kami sa isang table dun sa coffee shop, tahimik lang kami. Malalim ang iniisip, nakatitig sa tasa ng kape ng bawat isa. Pero Mama Mia, sa totoo lang nakakagulat kung paano unti-unting bumabalik ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Parang katawan mong matagal nang kabisado ang presensya ng isang tao. Naaalala mo? Natatawang tanong niya minsan habang nasa maliit na cafe kami sa Marikina. 3 beses mong ibinagsak yung first coffee na binili ko sa'yo dati. Napangiti ako. Kasi naman ang pangit nung lasa, ang pait-pait,
Parang 3 linggo mo yata akong hindi pa tutulugin nun eh. Ang arte mo talaga. Bakit ba kasi black coffee agad ang binigay mo sa akin? Alam ko kasi mag-aaral ka eh. Alam ko kasi na yung scholarship mo napakahalaga sa'yo. Ayaw mong mawala yun sa'yo, 'di ba? At alam ko rin na napakaantukin mo. Kung hindi black coffee ang binigay ko sa'yo, baka nakatulog ka na nang hindi nakapag-review at hindi natapos ang mga kailangan mong gawin. Mama Mia, namangha ako. Sa totoo lang. Kasi iniisip pala niya ang mga ganong bagay noon. Yung ibang magkarelasyon na nag-aaral pa, ang iniisip lang nila ay oras para sa isa't isa. Pero siya, iniisip pala niya ang mga pangarap ko. At isa pa, para naman matured tignan. Napatawa ako. At grabe, nakalimutan ko na pala kung gaano kasarap tumawa nang walang mabigat na dinadala. Pero hindi ibig sabihin nun na nakakatawa ka na wala na rin yung sakit. May mga gabing uuwi akong umiiyak matapos ko siyang makita. Lalo na kapag may mga kwento siyang nagpapaalala sa akin ng mga panahong dapat magkasama kaming naghahanda para sa pagdating ng anak namin. May isang gabi pa ngang hindi ko na kinaya. Nasa parking lot kami noon nang bigla akong makakita ng isang mag-asawang may karga-kargang sanggol. At parang may kung anong sumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Bigla akong napaatras. Hindi ako makahinga. At bago ko pa namalayan, umiiyak na pala ako. Mariel, wag. Sigaw ko habang umaatras. Wag mo muna akong hahawakan, Miguel. Agad siyang tumigil at dun ko nakita kung gaano siya kaingat ngayon sa akin. Hindi na siya basta-basta lumalapit o sumusugod sa tabi ko. Hindi siya namimilit, Mama Mia. Tahimik lamang siyang tumatabi habang hinahayaan niya akong huminga. Hanggang sa matapos akong umiyak. Ganon din siguro ang eksena natin noon. Nanginginig kong sabi habang nakatingin pa rin ako sa mag-asawa na unti-unti nang lumalayo sa amin. Tahimik lamang siya. Pagkatapos ay marahan siyang tumabi sa akin na para bang tinatansya pa niya, Mama Mia, kung papayag na ba akong lumapit siya ng ganun kalapit. Sorry. I'm really sorry, Mariel. Alam ko naman that you're sorry. At sa mga salita naming iyon, parang may parte ng sakit ko ang unang beses ko na talagang naintindihan. Sakit na hindi ko inayos. Sakit na hindi ko dininay. Sakit na hindi ko minadaling mawala, kundi inintindi ko lang sa puso ko. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ring nagbago si Miguel. Mama Mia, umalis na nga pala siya sa puder ng pamilya nila. Lahat po ng negosyo ng pamilya nila ay umalis na rin siya doon. Lumipat siya sa isang mas maliit na kumpanya. Hindi din maganda o matayog ang posisyon niya agad doon, kundi nag-umpisa siya sa pinakasimula. At nung tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon, pwede naman talaga siyang magbuhay prinsipe kung tutuusin sa yaman ng pamilya nila. Ngumiti lamang siya, Mama Mia, at sinagot ako ng, pagod na akong mabuhay para sa expectation sa akin ng ibang tao. Pagod na akong mabuhay para tuparin ang mga nais nila para sa akin. Gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko.
Natahimik ako doon, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung Miguel na minahal ko noon. Yung Miguel na kahit galing sa mayamang pamilya, ay piniling mangarap ng simple. Yung lalaking mas gustong gumawa ng sariling pangalan sa industriyang kanyang pipiliing pasukin kaysa sa tanggapin ang tulong at impluwensya ng kanyang buong pamilya. Yung lalaking mas gusto na tumawag ng sir at ma'am sa iba kaysa siya yung tinitingala. Yung lalaking nawawala noong pinili niyang paniwalaan ng mundo kaysa sa sarili niyang puso. At ngayon, Mama Mia, unti-unti ko siyang nakikitang bumabalik. Isang gabi habang umuulan, magkasama kaming nakaupo sa sasakyan niya sa labas ng apartment ko. Tahimik lang kami. Nakikinig sa tunog ng pagbuhos ng ulan. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Mariel, may itatanong lang ako. Ano yun? Kapag dumating yung araw na kaya mo nang ulit buksan ang puso mo at magmahal. Napatigil siya at lumingon ako sa kanya, Mama Mia. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang kanyang tanong. Pwede bang ako pa rin? Hindi ako nakasagot dahil lang totoo. Mahal ko na naman talaga siya eh. Nakakatakot aminin pero yun ang totoo. Hindi katulad ng dati na bata at inosente ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Ang pagmamahal na ito ngayon, mas tahimik na pagmamahal. Mas maingat. Mas malaki ang takot. Pero alam ko ring mas totoo. Kailangan ko pa ng oras, Miguel. Mahina akong sabi. Tumango siya agad. Maghihintay ako. Paano kung hindi na bumalik ang dating Mariel? Ngumiti siya ng maliit. Bumalik man ang dating Mariel o hindi, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Minahal naman talaga kita kahit wala akong kasiguraduhan. At doon tuluyang bumigay ang puso ko, Mama Mia. Dahil sa wakas naiintindihan na niya. Ang pagmamahal pala hindi pinipilit, kundi pinipili. Araw-araw, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan, kahit pwede kang masaktan. 2 taon matapos ang reunion, Mama Mia, ay muli kaming bumalik ni Miguel dun sa puntod ng anak namin. Pero ngayon, hindi na kami dumating doon ng magkahiwalay. Dumating na kami doon ng magkasama. Magkahawak pa ang mga kamay naming dalawa. Tahimik pa rin yung sementeryo. Mahangin pa rin dahil sa dami ng puno sa paligid. Pero ibang-iba na ako sa babaeng unang bumalik dito matapos mamatay ang anak ko. Hindi na ako yung babaeng wasak na wasak. Hindi na rin ako yung babaeng galit na galit sa mundo at galit na galit sa taong ama ng anak ko. Isa na lang akong ina na natutong mabuhay kahit may nawawalang bahagi ng puso niya. Mula nung mamatay at mawalay sa kanyang anak. Sa tabi ko ay naroon si Miguel. Hindi siya perpekto. Hindi siya yung lalaking nakikita natin sa mga pelikula. Hindi siya yung lalaking walang pagkakamali at walang bahid ng kasalanan. Kundi isa siyang tao na araw-araw pinipiling bumawi
sa lahat ng kaniyang mga pagkakamali. Kahit ang totoo ay walang kasiguraduhan kung mapapatawad pa ba siya ng buo sa taong nagawa niya ng malaking kasalanan. At marahil, yun naman talaga ang totoong pagmamahal, Mama Mia. Sabi nila kung mahal ka, hindi ka sasaktan. Hindi naman ganun sa totoong buhay. Kasi tao lang naman tayo. Nagkakamali, nasasaktan, kaya nakakapanakit din sa iba. Ang totoong pagmamahal ay hindi yung wala kang sakit na mararamdaman, kundi yung kahit nasira na kayo, pinipili pa rin ninyong maging mabuting tao sa isa't isa. Inayos ko na, sabi ni Miguel habang nakatingin sa lapida ng anak namin. Ang apelyido niya. Napakunot-noo ako. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilabas ang maliit na metal plate mula sa kaniyang bag. Dun, Mama Mia, nakalagay ang pangalan ni Angelo. Apelyido ko, dash apelyido ni Miguel. Bigla akong napaluha. Hindi ko to ginawa dahil gusto kong maging parte sa buhay ng anak natin. Hindi ko to ginawa dahil gusto kong maghugas kamay sa mga pagkakamali ko noon. Ang gusto ko lang, Mariel, lagyan ng totoong identity ang anak natin. Na hindi na siya yung bunga ng sabi nila pagiging kabit ng nanay niya. Kundi siya talaga ay may totoong ama. Na bunga siya ng pagmamahal at hindi siya bunga ng pagkakamali. Gusto kong makilala rin siya ng iba bilang anak ko at hindi anak mo lang. Hindi ako agad nakapagsalita, Mama Mia, dahil sa loob ng maraming taon, yun lang naman talaga ang gusto ko noon. Nakilalanin niya si Angelo, na mahalin niya ang anak naming dalawa. Natanggapin si Angelo ng tatay niya. At kahit sa totoo lang huli na, at least dumating din pala. Tinulungan ko si Miguel na ikabit ang maliit na plate sa lapida. Pagkatapos, magkatabi kaming naupo sa damuhan. Tahimik, payapa. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na masakit banggitin ang pangalan ng anak namin. Angelo, mahina akong sabi. Ngumiti si Miguel habang nakatingin sa langit. Makulit siguro yun. Oo, mana sa'yo. Kung mana sa akin, hindi gwapo rin. Ano ka, mana sa akin yung baby, no? Napatawa siya at sumabay ako. Mahina lang, pero totoo. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal kami ni Miguel, Mama Mia. Hindi in grande, hindi sa loob ng hotel ballroom, walang mga mayayamang kaibigan, socialite guest, at wala rin ni isa sa pamilya ni Miguel, Mama Mia. Pinadalan naman niya ng imbitasyon ang mga ito. Pero sadyang matigas ang pamilya ni Miguel. Parang ayaw niya, Mama Mia. Ayaw nila na tanggapin ako sa pamilya nila. Napakasakit naman na hanggang ngayon pala ang liit ng tingin nila sa akin. Hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga ang tingin ng iba sa'yo. Ang mahalaga, ang tingin mo sa sarili mo. Ang tingin ko sa'yo, Mariel,
Para sa akin, ikaw ang pinakamabuting babae. Para sa akin, ikaw ang babaeng kailanman hinding-hindi ko ipagpapalit. Mama Mia, sa totoo lang, nasaktan pa rin naman ako. Pero hindi ko na lang dinibdib ang lahat ng iyon. Ang kasal namin ay dinaos sa isang maliit na garden sa Tagaytay. At oo, silver lettering ang nasa invitations. Pero sa pagkakataong yun, hindi na yun alaala ng sakit. Kundi paaalala na minsan, may mga pangarap na akala mo hindi na magkakatotoo. Pero may tamang timing at tamang oras lang pala. May mga pangarap na naantala lang, pero hindi tuluyang nawawala. Habang naglalakad ako noon, papunta sa altar ay nakita kong umiiyak si Miguel. Napatawa ako. "Oh, bakit ka umiiyak?" Tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Ngumiti siya habang hawak ang kamay ko. Kasi akala ko, hindi na ako bibigyan ng pagkakataon ng buhay na ayusin ang sa ating dalawa. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. At ako, akala ko na hindi ako magiging masaya ulit. Mahina akong pag-amin sa kanya. Tahimik kaming nagkatitigan at sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, sa ilalim ng ilaw ng maliliit na parol, sa wakas, hindi na kami dalawang taong wasak. Isa na kaming tahanan. Tahanan na muntik nang mabasag at hindi na mabuo ulit. Pagkatapos ng gabing yun, Mama Mia, ay lumipat kami ni Miguel sa isang maliit na bahay pero hinuhulog-hulugan na naming dalawa. Mama Mia, wala pang isang taon matapos ang kasal namin. Nagising na lang ako na nahihilo, nasusuka. At nung nalaman yun ni Miguel ay tuwang-tuwa siya. Agad siyang nag-leave sa trabaho at sinamahan ako papuntang ospital. Nagpa-check up agad kami sa OBGYN at dun namin nalaman na magdadalawang buwan na akong buntis. Masayang masaya si Miguel, Mama Mia. Kita ako sa mukha niya ang walang pagsidlan ng kasiyahan ng puso niya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko nang nasa tabi mo lagi ako. Sisiguraduhin ko na hindi ka na masasaktan ulit at hindi mo na mararamdaman ulit ang pagiging mag-isa. Pagkatapos namin sa check-up ay pumunta kami ng simbahan. Mama Mia, habang nagdadasal ng malakas si Miguel, pasasalamat sa Panginoon dahil sa huli ay kami pa ring dalawa, ay naiiyak na lang ako habang pinakikinggan ng aking asawa. Isang gabi, malaki na noon ang tiyan ko. Nasa isang picnic area kami. Ewan ko, Mama Mia, pero gusto ko talagang mag-picnic nung araw na yun. Lahat naman ng gusto ko, kahit nung hindi pa ako buntis. Mula nung naging mag-asawa kami ni Miguel, ay binibigay niya sa akin. Habang nakatingala kami sa mga bituin, habang nakahiga sa simpleng tent namin na walang bubong, ay marahang bumulong si Miguel sa hangin. "Angelo, anak, nandito na kami ng mama mo at magkakaroon ka na ng kapatid. Anak, patawarin mo ang papa, ha? Patawarin mo ang papa kung hindi kanya nasamahan, kung hindi kanya nahawakan, kung hindi kanya nasilayan. Pero anak, pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para kasama ako sa lahat ng milestone sa buhay ng kapatid mo."
Mama Mia, naiiyak ako noon. Hindi ko alam kung dahil na-touch ako sa mga sinabi ni Miguel o dahil lang mataas ang emosyon ko bilang buntis nga ako nung mga panahon na yon. At tinupad naman ni Miguel ang kaniyang pangako. Mula nung magbuntis ako hanggang sa mga anak ko, hanggang sa postpartum ko ay siya ang laging katabi ko, Mama Mia. Lagi siyang nagmamadaling umuwi mula opisina. At kapag nakauwi siya, agad niyang kinukuha sa akin ng baby. Mama Mia, kahit na hindi naman kalakihan ang sahod naming dalawa ay kumuha din kami ng kasambahay dahil ang dahilan ni Miguel, ayaw daw niyang masyado akong mapagod. Kapag wala siyang trabaho, sinisigurado niya na siya ang nag-aalaga kay baby. Kapag may trabaho naman siya, sinisigurado niyang naaalagaan niya rin ako. Sa totoo lang, Mama Mia, wala na akong mahihiling pa sa buhay ko ngayon. Simple lang naman ang buhay naming dalawa, walang karangyaan. At oo, hanggang ngayon hindi pa rin ako tanggap ng pamilya niya. Hindi na rin kami sumusubok pa ni Miguel na tanggapin kami ng mga magulang niya. Kung ayaw nila sa akin, ayos lang. Wala din akong galit sa kanila, Mama Mia. Dati aaminin ko meron, lalo na sa mama niya. Pero naisip ko, hindi ako dadalhin ng galit ko sa mabuting patutunguhan. Masasaktan lang ako. Malulungkot lang ako. Kaya pinili ko ng bitawan ng galit na yun. Maraming salamat po, Mama Mia, sa inyong pasensya sa napakahaba ko pong liham. Nawa po ay nasiyahan kayo sa kwento naming dalawa ng asawa ko. Hindi man naging perpekto ang kwento namin. Meron man dyan na nagsasabing sana hindi ko na lang tinanggap ulit si Miguel. Pero hindi ko yun pinagsisisihan. Dahil kung hindi ko siya tinanggap ulit, kung hindi ko siya minahal ulit, hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Maraming salamat ulit. Gumagalang, Mariel. Grabe, ang ganda naman ng kwento ni Ate Mariel. Naku, narinig niyo ba yun? Yung malakas na ugong ng motor. Grabe naman talaga itong nagmamotor. Charot. Anyways, thank you so much, Mariel, sa napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig. Medyo sad lang dahil hanggang sa mga puntong ito, hindi pa naman huli, kasi hanggat buhay pa tayo, laging may pag-asa, laging may mga pagbabago. Pero napakasakit lang isipin na kahit hanggang sa puntong ito, sa panahong ito, sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa ni Miguel, hindi pa rin kayo magawang tanggapin ng kaniyang mga magulang. Pero ayos lang yun, huwag nyo nang isipin yun. 'Di ba? Ang importante, yung sinabi mong wala kayong galit sa isa't isa. Yung sinabi mo na masaya ka para sa inyong dalawa. Na masaya ka kahit hindi ka tinatanggap ng mga magulang niya. Ayos na yun. Saan ba't magiging maayos din ang buhay ninyong dalawa? Ako naniniwala ako na lalambot din ang mga magulang ni Miguel. Kung hindi man, hindi na ninyo problema yun. Basta wag kayong maging bastos. Yun lang naman, diba? Maging masaya kayo bilang isang pamilya. At alam ko na masaya ngayon ang inyong anak na nanonood sa inyo na buo at nagmamahalan. Maraming salamat ulit, Mariel. Sana, nako, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, hindi pala nanonood kasi wala naman palang live on-cam video. Kasi alam nyo na, busy ang inyong Mama Mia. Pagdasal nyo na magiging okay lahat. Ganun. Pero, maraming salamat pa rin at umabot kayo sa puntong ito. Hello muna ako sa atin pong mga kasuki na mga members dito sa ating program. Maraming salamat sa inyo. Grabe naman talaga ang pagmamahal na ipinapamalas ninyo sa akin araw-araw. Kaya naman, sobra talaga ang
ang ano ng puso ko. Charot. Hi ako sa pinakabago nating member na si Rochelle Espinosa, kay Alpha Garcia, kay Rosel Macdolor, maraming salamat. Hello din kay Abdullah Wahab, kay Christine Aure, kay Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, hi, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagbisita at syempre sa inyong pagpapamember. And speaking of bisita, hello ako sa ating mga bisita araw-araw. Ayun, ang atin pong mga kasuking subscribers, viewers, commentators na hindi talaga nagsasawa at hindi nasiskip ng ads. Maraming salamat. Hello ako kay Grace Bugay. Or Grace Bugay, ano ba talaga? Hello sa inyo, all the way from Middle East. Hi din kay Aksa Heliana, kay Langga Kwe. Hello sa inyo, maraming salamat. Elizabeth, kay Cha Pasensya, sabi niya nilaro ko raw yung pangalan niya. Hello, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Dina May Burak, or Burak, ano ba tawag? And Consigna Monralban, maraming salamat. Sai Teresa Rhodes, thank you very much Ma'am Judith McGovern and to her husband. Sally Buma Joyce, hello Joyce. Anna Jane, Natasha Colleen, maraming salamat. Hello din ako kay Kwapi K, ayun. Kay Kara Kowi, maraming salamat. Kabayan OFW 1998. Thank you so much. Hi din kay Ernesto Lapas, Margie Bautista, Ramona Gonzalez, Kevin Garay. Kay Lailena Season, hello. Kay Rose Santiago, Glyza Belbar, maraming salamat. At sa inyong lahat na nakikinig sa atin, thank you so much. Ako po ay humihikayat sa inyo na sana kung may sarili din kayong kwento, ay wag na kayong mag-atubili at syempre, i-share nyo na yan sa amin. I-email nyo lamang po. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo00317@gmail.com. Thank you so much everyone. Again, my name is Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi. I love you. Bye!